Hello and welcome again sa panibagong trip ni Jeff Channel episode. Today is April 30, 2026. Ang episode na ito ay second day ng aming Cebu vacation. Ngayong araw pupunta kami ng Oslob para makita at makasama sa paglangoy ng mga whale shark. Pagkatapos namin mag-Oslob, susubukan naman namin yung Kawasan Canyoneering. Sana matapos namin. Ang Oslob ay mga 3 hours drive mula sa Cebu City, kaya alas 3 pa lang na madaling araw umalis na kami ng hotel para, sabi ng guide namin, is maiwasan naming makakuha ng mahabang queue number, kasi sabi niya 6 o'clock pa lang marami ng tao. So yun, kaya maaga kaming gumising ulit mula sa pagkakapuyat dahil sa gala nung first day namin. Along the way dito, madadaanan nyo yung bahay ng Talisay, Lanilla, as mga coastal roads ng Naga, Carcar, Sibunga, Simula, Argao at Dalaget. So kung ano yung mga lugar na yun, maybe next year, i-ride ko to. Ito naman ibablog natin, isa-isay natin kung anong meron sa mga bahay na yun. Pero right now, enjoy muna natin tong Oslob at Kawasan na tour namin. Okay? So, thank you sa pag-visit sa channel ko. At before tayo magsimula, at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, syempre, yan pang gagawin. Subscribe na para makagawa pa ako ng maraming video ganito. Okay? So, sana panoorin nyo itong episode hanggang dulo para sabay-sabay natin ma-enjoy, balik-tanawan yung kung gaano kasaya yung araw na to. Maraming salamat! Ayun, mga 6 o'clock ng umaga na dumating na kami sa Barangay Tanawan, Oslob. Doon kasi yung tourism na nag-aasikaso ng whale shark encounter. So as expected, yun nga, ang dami ng tao. Gulat nga ako, kala ko joke lang yung kwento niya. Ang dami pala tao. Sabi nga sa akin buti nga hindi holiday or hindi linggo today, kasi kung holiday or linggo or weekends, mas marami pa daw dyan. Doon pa lang sa daanan, nandun na yung pila. Yung nakikita nyo yung mga nakaupo na yun, pila na yun ng mga nagano ng queue number waiting area. So yun, mga unang gagawin, magre-register muna. Register, bayad. So dito kailangan present yung mga mismong turista. Makikita dapat ng mga tao dyan. Pagkatapos mag-register, makikinig dito kay girl. Diba? The whale shark interaction talaga. The most, bawal hawakan daw. No plus photography. Paano ka magpa-plus photography sa ilalim ng dagat, diba? Basta no plus photography. Bawal lang na sunblock yung shark. Hindi, sabihin kayo. Okay, so mahaba pa yon, mga 5 minutes. Hindi ko na tinapos. Pagkatapos namin mag-orientation, sumilip ako sa dagat. Nakikita mo ang kulay ng dagat mga bangka. So sa bawat bangka, mga 10 packs. So yung 10 packs na yun, pwedeng 3 grupo, 2, 3. Pag nakikita ko nga to, parang parang alam mo yun, pag may nire-rescue, may lumubog na barko. Parang ganun yung una mo tingin Pero ito baliktad. Yung mga naka-vest pupunta ng dagat. So ayan, kasi nandun lang sa unahan Pag nakikita mo, nandun sa unahan yung whale shark. Minsan matatanaw mo dyan yung mga bibig o kaya fins nakalitaw. Ayan. Dito may siguro may mga 10 na bangka yan na umikot-ikot. So every 30 minutes yan, magpapalit ng mga sakay. Tapos yung may maliliit na bangka, yun yung nagpapakain sa whale shark. Mukha lang mababaw yan, pero malalim din. Malalim siya. Malalim dagat na yan. Ayun, ang ganda ng tabing dagat, sunrise. Kasi umaga So, ang ganda. So, ang kulay pa ng mga suot ng mga tao. Ayun, after 1 hour, natawag na yung queue number namin. Tapos, tambay ulit dito sa tabing dagat. Dito naman isa-set kung ano yung mga bangkang sasakyan nyo. Tapos kung sino yung mga kasama nyo. Like kami kasi is 7 person, so kailangan pa namin ng 3 para mabuo yung 10 packs. Yan, tambay, upo, 30 minutes to. Pag hindi ka nagpunta rito pag natawag ka, wala ka dito, maghihintay ka hanggang dulo. So yung guide namin, yan, sinamahan kami dito para
Siya na yung mag-asikaso saan. Yun ang kagandahan sa kanya kasi hindi kami pinabayaan eh. Hanggang sa pagsakay ng bangka, sinamahan kami. Tapos, dito pala, pwede ka umirkila ng GoPro, 550. So, doon sa labas, na 550. Tapos pagdating dito, magbabayad ka naman dun sa isa sa mga guide ng bangka. Ayan, nakita mo yung naka long sleeve na yun, no? Ang kapal ng pera. So yan yung mga nagbabayad na binabayad ng mga turista para dun sa magkukuha ng video sa'yo pag nandun ka sa dagat. Kasi arkilahin mo yung camera pero sila ang magbibideo sa'yo. So may bayad yung 150. Ngayon, kung may camera ka, bahala ka sa mong video. Hindi ko alam na ganun eh. Ang sabi lang sa akin ng guide is magdala ako ng pera para pag yung bangkero nga, magbibideo kami, may pangabot ako. So, yan. So, nagulat ako yung bangka, hindi pala siya dimotor, sa quad lang. Kasi yung last time sa Dunsol, di motor siya kasi hahabulin mo yung whale shark eh. Dito hindi, yung whale shark parang alaga na nila, parang petting suto sa dagat eh. Pinapakain. Kita mo yung maliliit na bangka na yun, yung nakapila na yun, yung 1, 2, 3, 4 na magkasunod. Yun yung nagpapakain sa whale shark. So pag naandun ka na, lalapit yung isang bangka na yan, naghahagis ng pagkain para yung whale shark lalapit sa bangka nyo. Yan, kagaya niya, no? Diba yung nahagisan niya? Yan. Na-shock nga ako eh. Hindi ko alam na yun, pwede ka nang tumalon. Hindi rin ako sinabihan ng guide namin eh. Yan. Amazed ako, kaya lang mapansin nyo, baby shark siya eh. Hindi siya yung kasing laki ng sa Dunsol. Pero yan, enjoy nyo yung video. Sa encounter namin, siguro 3 or 4 yung nagpalit-palitan sa pwesto namin. Kasi itsura niya, may mga maliliit na fish na nakabuntot. Kasi paghagis nung isang bangkero na nagpapakain, hindi naman lahat sasaluhin nung ng whale shark. So yung ibang tira-tira, yung scavenger yun. At eto na, nagkagulo na kami. Napansin niyo, may mga kasama kami ng Australiano, 4 sila, mga mag-asawa. Yun, meron silang inarkilang GoPro. So yung isang bangkero, binibidyoan sila yun, naka-uniform. So ako, sariling sikap lang. Hindi ko kasi talaga alam na ganun pala kailangan mo marikila. Kailangan yung arkiladong GoPro lang yung hahawakan. Diba? Ang ganda. Ayan. Close encounter talaga yung mangyayari sa'yo. Tinamaan nga ako ng pin. Kasi talaga kita mo si Bayaw, yung lapit kulang na hawakan niya. Kaya yung sinasabi kanina nung babae na 4 meters away from the whale shark, hindi siya totoo kasi yung shark mismo ang lalapit sa'yo. Naman lumayo ka. Dyan, tinamaan ako nung puntot niya dyan. Nagulat ako eh. Mukha akong butanding, pero mas malaki pa rin sa akin yung butanding. Yan. Siguro kaya niya ako sinipa dahil aagawan mo ko ng pagkain. Dahil yung lapit, tingnan mo yung lapit. Doon ako na-amaze yung sobrang lapit ng pating sa'yo. Kasi ang lapit. Sabi ko nga kung yung asawa ko kasi hindi marunong lumangoy. Kung ang guide namin dito is kagaya dun sa Dunsol na yung talagang kinuha kami isa-isa dun tapos hinawakan niya kami, tapos siya yung lumalangoy para sa amin, siguro may enjoy nyo to kasi close encounter talaga, as in nandyan gusto ko na nga hawakan yan kaya lang naalala ko yung sinabi ng babae na no touching on the whale shark. Pero wala naman palang bearing. Kasi yung iba, isa malalayo na mapapansin, ayan, ang lapit, ako yung tinatouch ng whale shark ang ganda, na-amaze ako lang kasi di ba, sulit yung puyat sa biyahe kasi nga kasi hindi ka mabibigo Sa nga pala, 30 minutes lang yung nakaalat dito. Kaya sa 30 minutes na yun, sabay sila, 2. So hindi walang minutong hindi mo sila makikita. As in, nandyan talaga sila. Mas lalo na kami, may kasama kami foreigner. So yung nagpapakain, talagang panay ang pakain niya. Kaya yung shark, laging nasa tabi namin. Kaya kanina napansin nyo, 2. Diba? As in, katabing-katabi namin.
Asin yan, isang di pa yan. Pwede ko siyang hawakan. Ayun, dalawa na naman sila, oh. Ayun, di ba? Oh. Di ba? Oh, yung isang, amazed lang ako. Tapos pag tinignan mo yung dagat, oh, di ba? Ang lalim. Sa ilalim niyan, merong mga nag-snorkeling din. Mamaya makikita niyo. Ayun, oh. Oh, si Bayo, oh, tamo. Di ba, oh. Ayan, oh. Kasalubong niya, oh. Para, hello. Kaya tontuwa rin kami. Eh, yung asawa ko nasa ibabaw lang ng bangka eh. Hindi na bumaba. At saka yung anak ko isa tungtuwa na eh. Dahil close encounter, as in super close encounter. Ayan. Pinahawa ko na sa anak ko para magkaroon ako medyo magandang kuha. O, di ba? Dalawang botanding. Isa nakadamit. Hindi naman yung lapit, oh. Di ba? Sobrang lapit. Kaya, yun, oh. Makapa-okay ka talaga. So, sa 30 minutes kahit hirap na hirap akong huminga sa ilalim ng tubig. Sulit yung ano. So, sabi ko nga eh, kung pag bumalik ka dyan, alam ko na, hustler na ako. Magdadaling ko na yung snorkeling ko para medyo makatagal ako ng silip sa ilalim. Kasi di ba? Magkakabanggaan pa kami ng bayaw. Di ba? Yung sa Donsol kasi, medyo murky yung tubig kasi nga katabi niya yung Mayambol kayo siguro. So, hindi ko masyadong nakita yung kabuuan ng pating. Naaaninag ko lang siya na sobrang laki niya kumpara dito. Ito kasi laki ko lang eh. So, yun nga, putanding din. Yan, masaya naman. So, sulit yung ibinahay dito. Sabi nung guide namin, kung ikaw magsasarili ng bayan, 500 yata yung Pinoy, tapos 1,000 yung mga foreigner. Yung kinuha ko kasi, kasama na yung tour package na. So, wala na akong intindihin sa mga ganyang bayarin. So, kasama na sa bayad ko ng transpo, yung tour. Yung sila na magbabayad ng mga ganyan, kaya yung tourism fee, yung mabayad sa mga yung entrance, lahat. Yun. Kaya, okay din si Pamilyanes. Walang hassle eh. Kung ano yung sinabi niya nung nag-inquire ako sa kanya, yun talaga yung ginawa. So, tumupot sa usapan. So, yun, hassle-free na. Kaya, shout out kay Pamilyanes. Maybe next time. Next time ulit. Kung kailan man yun. At least, kayo, kung gusto nyo mag-tour Cebu ng walang kahassle at saka, yun nga, hindi na kayo masyado may stress, wala na kayo isipin. Sakay sa sakyan nila, dadali na lang kayo sa destinasyon. Piliin nyo si Pamilyanes. Alright? Eto, yan na. Natapos din yung 30 minutes. Ayan, makita kami. Diba? Tapos na. Pagkatapos nun, bapares na pinakain yung mga foreigner na kasama namin. Yan. Enjoy din sila. Ito mo naman yung mukha ko, di ba? Ngiting-ngiti eh. Yeah, di ba? Ngiting tagumpay, di ba? Ngiting tagumpay kami lahat kasi sulit eh. Basta alam na siguro sa kanila, barya lang yung 1,000, di ba? Ganun na kaagad yung makikita mo na. Sa kanila kasi talagang lalayo ka ng malalim na dagat dito. Ayan lang. Anyway, malayo naman sila from Australia. Yun guys, so yun yung experience. Hope sana na-enjoy nyo yung butanding na naka-turbo rasket tsaka yung butanding na totoo. Sabi nyo, amoy, kaya sinasabi ng anak kong amoy shrimp kasi yung dagat, malinaw siya pero alam mo yun yung amoy isdang in parang sa mga mangingisdang dagat. Ganun yung amoy niya kasi gawa nga nung pinapakain nila yung whale shark. Yan. So, natapos na after 30 minutes. Siguro to mga alas 8 or 8:30. Pabalik na kami. Yan. Bakas pa rin yung hinahanap pa ng anak ko. Ayan, ang dami nila, di ba? Ayan, bawa na kami. And doon nagtatapos ang aming whale shark encounter. Okay. Next naman tayo sa canyoneering. Bye-bye!